Sa isang kumpanya nagsimula ang lahat, kung saan ang empleyadong si Lin Yi ay galit na sumisigaw sa kanyang manager. Itinutok niya ang kanyang daliri at mariing nagpahayag na magbibitiw siya sa trabaho. Sa biglang iglap, isang karton na puno ng mga libro at dokumento ang ibinagsak sa kanyang harapan, nagdulot ng malakas na tunog at ikinagulat ni Lin Yi. Ang manager na si Yu Lili, namumula ang mukha sa galit, ay malamig na tumingin sa kanya at malakas na sumigaw na lumayas na siya. Nakakunot noo, pinulot ni Lin Yi ang kahon ng kanyang mga gamit at lumabas ng gusali, marahang nagbubulong sa sarili tungkol sa kawalang katarungan ng mundo, na kahit anong sipag niya, nagiging mahirap pa rin ang kanyang sitwasyon dahil lamang sa hindi siya nagbibigay ng regalo sa nakatataas. Habang siya'y naglalakad, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ang tumatawag ay ang kanyang kasintahan. Mabigat ang pakiramdam ni Lin Yi nang sagutin niya ang tawag, ngunit sa halip na marinig ang inaasahan niyang lamang. Isang malamig na tinig ang sumalubong sa kanya. Doon mismo sinabi sa kanya na tapos na ang kanilang relasyon. Nanlaki ang mga mata ni Lin Yi, na bigla sa biglang pagbitaw ng mga salitang yon. Nalaglag mula sa kanyang kamay ang dalang karton. Muling nagsalita ang babae sa kabilang linya, ipinaabot na wala na siyang dapat asahan at hindi na rin siya kailangang pumunta pa sa kanyang kaarawan. Nanlumo si Lin Yi at napilitang itanong ang dahilan, ngunit lalo lamang siyang pinabigat ng sagot. Malamig na ipinaabot ng babae na wala na siyang pakialam, na mayroon na siyang iba, at na wala siyang balak na ipagpatuloy ang buhay kasama ang isang walang-wala. Tuluyang natigilan si Lin Yi, na wala ng lakas at pakiramdam na unti-unting gumuho ang lahat. Ang pinto ng elevator ay dahan-daang nagsara, kasabay ng kanyang malungkot na bulong na tila isang sumpa sa araw na iyon. Natanggal sa trabaho, iniwan ng kasintahan, isang araw ng kapahamakan. Ngunit sa gitna ng katahimikan, biglang kumislap ang maliwanag na liwanag sa loob ng elevator. Sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang napakagandang babae na nakasuot ng mapang-akit na pajama. Siya ay si Ling Wei, ang tagapagsilbi ng All-Profession Experience System. Bahagyang ngumiti si Ling Wei at buong lamang na nagpahayag ng kanyang pagbati kay Lin Yi. Sa harap niya, ipinakita ang tatlong makukulay na card, isang kulay rosas na may nakasulat na driver, isang asul na may nakasulat na doktor, at isang dilaw na may nakasulat na professor. Ipinaliwanag niya na bawat linggo ay magkakaroon ng pagkakataon si Lin Yi na maranasan ang isang bagong propesyon. Kapag natapos ang mga tungkulin, gantimpala ang naghihintay, at sa bandang huli, ang layunin ay gawing isang pandaigdigang tycoon ang kanyang amo. Sa labis na tuwa, itinapon ni Lin Yi ang kanyang mga dala at malakas na nagtawanan sa sariling kapalaran. Dumating na sa wakas ang kanyang pagkakataon. Agad namang nagpakita ang system ng paunang gantimpala, 10 milyong yuan, 100% pagmamay-ari ng Peninsula Grand Hotel, at isang supercar na pag-ani Wyra. Isang digital na voucher ang lumitaw sa kanyang harapan na may dalawang pagpipilian, tanggapin o tanggihan. Hindi na nagdalawang isip si Lin Yi. Para sa kanya, sapat na ang biyayang iyon upang yakapin kahit anong propesyon. Nagpapaalala si Ling Wei na bawat propesyon ay tatagal lamang ng isang linggo, ngunit hindi ito alintana kay Lin Yi. Agad niyang pinili ang pagtanggap. Kasabay nito, ipinakita ni Ling Wei ang susi ng kotse at ang lokasyon nito sa paradahan. Nagpakita rin ang telepono ni Lin Yi ng abiso na pumasok na sa kanyang account ang 10 milyong yuan. Napatunayan niya sa sarili na hindi ito panaginip, kundi isang totoong himala. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad ang tanawin ng paradahan. Sa di kalayuan ay naroon ang isang babae na may kulay rosas na buhok, abala sa pagsusuri ng kanyang sasakyan. Siya ay si Zhen Yan, ang CEO ng G Corporation. Lumapit si Lin Yi at inalok ang kanyang tulong. Sa sitwasyon ng dalaga, iminungkahi niyang gamitin na lamang ang kanyang sasakyan at siya na ang magmamaneho. Nagpasalamat si Zhen Yan at kaagad pumayag, dahil kailangan niyang makarating sa Bureau of Construction nang hindi nahuhuli. Ngunit sa kanilang pag-uusap ay biglang dumating ang isang lalaking may buhok na kulay ginto. Walang palam na ipinulupot nito ang kanyang braso kay Zhen Yan, bagay na ikinagulat at ikinainis ng babae. Kilala ito bilang si Le Yunhang, na matagal nang nagpupumilit sa kanya. Walang hiya niyang inialok ang kanyang bagong sports car at muling nagpahayag ng kanyang kagustuhang manligaw.
Mariing tinanggihan ni Zhenyan ang panliligaw na iyon at pinagsabihan siya ng mabigat. Hindi natinag si Yunhang at nagpumilit pang maghintay. Subalit bago pa lumala ang sitwasyon, mahinahong pumagitna si Lin Yi. Ipinaabot niyang siya na ang maghahatid kay Zhenyan, at itinuro ang kanyang sasakyan na nakaparada ilang hakbang lamang ang layo. Nagulat si Yunhang at napakunot ang noo. Sa isip niya, tiyak na mababang klase lamang ang sasakyan ni Lin Yi at hindi karapat-dapat sa katayuan ni Zhenyan. Iginiit pa niyang mas mainam na sumama na lamang ito sa kanyang Lamborghini. Ngunit si Zhenyan, puno ng pagkasuklam at galit, ay tumalikod at mariing tumanggi. Para sa kanya, hindi mahalaga kung anong uri ng kotse yun, ang mahalaga ay ang kagustuhan niyang sumakay dito. Habang naglalakad si Zhenyan, bigla siyang napatigil. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Nabangga naman siya ni Yunhang na sumusunod mula sa likuran. Sa kanyang harapan ay nakaparada ang makintab na pag-ani Wyra na nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Hindi napigilan ni Zhenyan ang mapatigil sa pagtataka. Lumapit si Lin Yi na may kumpiyansang ekspresyon, hinaplos ang katawan ng supercar. At ipinakilala na iyon ang kanyang sasakyan. Halos mamula sa galit ang mukha ni Yunhang at mariing sumigaw, hindi makapaniwalang maaaring pagmamay-ari iyon ni Lin Yi. Hindi na sumagot si Lin Yi, sa halip ay kalmadong inilabas ang susi at binuksan ang pinto ng kotse. Inanyayahan niya si Zhenyan na sumakay, at saka humarap kay Yunhang upang ipaalam na hindi kayang tapatan ng ordinaryong sasakyan ang kanyang pag-aari. Nabigla si Yunhang nang makilala ang sasakyan. Napagtanto niyang isang limitadong edisyon ito at kahit siya, na may kayamanan, ay hindi kayang makakuha nito kahit naka-pre-order pa. Mula sa dati niyang kayabangan, bigla siyang naging mapagpakumbaba. Humarap siya kay Lin Yi, halos nagmamakaawa, at nakiusap na makasabay. Ngunit si Lin Yi, puno ng paghamak, ay tinanggihan siya at mabilis na pinaandar ang sasakyan, iniwan ang lalaking nanginginig sa takot at hiya. Sa loob ng kotse, napatingin si Zhenyan kay Lin Yi na may paghanga. Tila hindi siya makapaniwala na pagmamay-ari nito ang ganoong klase ng sasakyan. Ngunit ngumiti lamang si Lin Yi at ipinaliwanag na isa lamang siyang mayamang nagtatago sa likod ng simpleng pamumuhay, at kasalukuyan niyang trabaho ay bilang isang DD driver. Ipinahayag niyang si Zhenyan ang una niyang pasahero. Masaya namang tinanggap ito ni Zhenyan at itinuring na isang karangalan. Kaagad lumabas sa kanyang telepono ang abiso ng pagkumpirma ng biyahe. Pagdating nila sa Bureau of Construction, bumaba siya ng sasakyan at ngumiti habang ipinakita ang kanyang telepono. Tanda ng matagumpay na pagbabayad. Malambing siyang kumaway at nagpaalam. Sa sandaling yun, muling lumitaw si Ling Wei sa balikat ni Lin Yi at masayang nagbalita. Matapos makumpleto ang kanyang unang biyahe bilang DD driver, nakatanggap siya ng 50,000 proficiency points, 5% pag-usad sa propesyon, at 5,000 yuan. Naisalayan ni Lin Yi sa kanyang telepono ang gantimpala at halos hindi makapaniwala sa laki ng kinita mula sa isang simpleng biyahe lamang. Samantala, sa Peninsula Grand Hotel na kilala bilang isa sa pinakamaluhong 5 bituing hotel sa buong Shanghai, isang magkasintahan ang magiliw na naglalambingan. Ang babae ay walang iba kundi ang dating kasintahan ni Lin Yi, si Liu Sisi. Habang naglalakad, masayang inilahad ni Liu Sisi ang kanyang pangarap na doon ganapin ang kanyang kaarawan, dahil maging ang mga sikat na personalidad ay dito rin nagpupulong at nagdiriwang. Agad naman siyang sinang-ayunan ng kanyang kasintahang si Yan Ji, na may kasamang pangakong kayang buuin ang buong lugar kung gugustuhin ito. Lalo pang sumilakbo ang tuwa ni Liu Sisi at mahigpit niyang niyakap ang kanyang bagong kasintahan, sabay sabing sana ay mas maaga pa silang nagkakilala. Habang naglalakad, napansin ni Yan Ji ang presensya ni Lin Yi sa paligid. Kaagad niya itong itinuro kay Liu Sisi, dahilan upang magalit ang babae at sigawan si Lin Yi. Para sa kanya, hindi dapat ito naroroon at hindi sapat ang anumang pagpapanggap nito upang makuha muli ang kanyang loob. Ngunit malamig lamang na nagbigay ng tugon si Lin Yi. Ipinapakita na may kakayahan siyang gumastos at hindi niya kailangang patunayan ang sarili. Napailing si Yan Ji at tinawag itong palaboy na nagkukunwaring mayaman, dahil ang lugar na yun ay para lamang sa may mataas na antas sa lipunan. Kaagad namang sumigaw si Liu Sisi at tinawag ang mga gwardya upang paalisan si Lin Yi.
Ngunit laking gulat ng lahat nang biglang yumuko ng magalang ang mga gwardya kay Lin Yi at sabay-sabay na nagbigay galang bilang kanilang Panginoon. Halos hindi makapaniwala sina Liu Sisi at Yan Ji sa kanilang nakita. Sa kanilang isip, si Lin Yi ay isa lamang empleyado sa pagbebenta, ngunit ngayon ay malinaw na lumitaw ang katotohanan, siya pala ang tunay na may-ari ng Peninsula Grand Hotel. Agad na inalok ng mga gwardya si Lin Yi na pumunta sa silid pulong upang talakayin ang ilang usapin. Malamig ang kanyang pagtanggap at sinundan ang mga ito, habang si Liu Sisi ay halos hindi makapaniwala sa nakikita, iniisip kung paano niya nagawang palampasin ang isang mayamang tagapagmana. Sa silid pulong, isang empleyado ang nag-abot ng makapal na tumpok ng mga dokumento, ipinaabot na iyon ang ulat pinansyal ng hotel. Nanginginig si Lin Yi sa dami ng papeles, at mariing ipinaubaya ang pamamahala sa kanyang mga tauhan. Ngunit biglang pumutok ang isa pang balita, isang reklamo mula sa silid na nakatalagang numero 17. Ayon sa ulat, nagrenta ang bisita ng isang Mercedes mula sa hotel, ngunit kinuha iyon ng isang VIP bilang pribilehiyo. Tumangging gumamit ng ibang sasakyan ang babae at nagbantang maghahain ng reklamo. Sa narinig, tumayo si Lin Yi na may malamig na ekspresyon at iniutos sa mga tauhan na bumalik sa kanilang gawain, siya mismo ang haharap sa isyu ng kotse. Magalang na yumuko ang dalawang empleyado nang dumating si Lin Yi sa harap ng silid 17 at marahang kumatok sa pinto. Bumungad sa kanya ang isang magandang dalaga na nakasuot ng bathrobe, si Gu Jingshu. Agad siyang nagpakilala bilang taong namamahala sa Peninsula Grand Hotel at tiniyak na aayusin ang lahat ng alalahanin nito. Napatigil ang dalaga, hindi makapaniwala sa kanyang nakitang kagwapuhan, at bahagyang namula. Sa malumanay na tono, sinabi ni Gu Jingshu na hindi naman ito malaking problema at sapat na kung bibigyan lamang siya ng ibang sasakyan. Ngumiti si Lin Yi at nag-alok na gamitin na lamang ang kanyang pag-ani. Nahihiya at namula ang dalaga, at sinabing hindi niya kayang arkilahin ang ganoong klase ng sasakyan, lalo na't mahirap itong patakbuhin. Ngunit muling ngumiti si Lin Yi, iniabot ang susi, at ipinahayag na siya na mismo ang magmamaneho. Napuno ng tuwa ang mukha ng dalaga at agad na nagpaalam na magbibihis muna bago sila umalis. Pagpasok nito sa loob, bahagyang nasal-ayan ni Lin Yi ang kanyang kaakit-akit na hubog habang nagbibihis, dahilan upang siya'y magdugo ang ilong. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Gu Jingshu na nakasuot ng isang eleganteng bestida, may kumpiyansa at kasabay ng banayad ng ngiti. Samantala, sa grand lobby ng hotel, nagkakaroon ng pagtatalo sina Liu Sisi at ang kanyang kasintahang si Yan Ji. Pinipilit ni Liu Sisi na umalis na sila agad bago pa bumaba si Lin Yi at makita sila. Galit naman si Yan Ji at matalim ang tingin, mariing nagbubuntong hininga na wala nang halaga si Lin Yi para sa kanila. Sa tabi, nakatayo ang mga kaibigan ni Liu Sisi na nag-aalala kung babalik pa ba ito kay Lin Yi matapos ang matatalim na salitang binitiwan niya kanina. Ngunit kumpiyansa si Liu Sisi na sa huli, kapag nagpakita siya ng kaawa-awang anyo, muling bibigay sa kanya si Lin Yi. Biglang napatigil ang kanilang pag-uusap nang makita nilang papalapit sina Lin Yi at Gu Jingshu. Parehong masaya at magkasabay na naglalakad. Mabilis na tumakbo si Liu Sisi papalapit kay Lin Yi, pilit nang umiti at nagpakita ng lamang. Ngunit malamig ang naging tugon ni Lin Yi, itinanggi ang anumang ugnayan sa kanya. Pilit namang nagpanggap ng pagiging kaawa-awa si Liu Sisi, umiyak at naglabas ng mapanlinlang na luha, ibinabalik ang mga alaala ng kanilang nakaraan. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng husto, biglang sumabat si Gu Jingshu at matapang na nagpahayag na mas mahusay siya kaysa kay Liu Sisi. Nagulat si Lin Yi ngunit agad na inakbayan si Gu Jingshu at may pagmamahal na pinuri ang dalaga. Ang kanyang mga salita at kilos ay nagdulot ng pagkailang ngunit halatang tuwa sa dalaga. Sa malamig na tinig, iniwan niya si Liu Sisi na humahabol pa rin, desperadong nag-aalok na maging kalaguyo. Ngunit sa halip na maawa, buong pagkamuhi ang naramdaman ni Lin Yi at buong puwersang itinaboy siya, tinawag itong isang manghuhuthot at itinakwil ang lahat ng koneksyon sa kanya. Napahiya at tuluyang natalo, nanatili si Liu Sisi na nakamasid habang papalayong magkasama sina Lin Yi at Gu Jingshu. Sa loob ng kotse, nagpasalamat si Gu Jingshu at nagpaalam na ihatid siya sa Jingshu Hotel kung saan ikakasal ang kanyang kaibigan.
Ngumiti si Lin Yi at magiliw na sinabing maliit na bagay lamang iyon dahil nakatulong din ang dalaga sa kanya kanina. Pagdating sa Jingshu Hotel, naghihintay sa labas ang tatlong babaeng pawang mag-agarang nakabihis. Pinag-uusapan nila si Go Jingshu, tinutuligsa at sinasabing puro pagyayabang lamang ang kanyang mga kwento tungkol sa pagkakaroon ng mayamang kasintahan. Ngunit natigilan sila nang huminto sa kanilang harapan ang makinang na supercar. Bumaba si Go Jingshu, naka-sunglasses at elegante ang dating, dahilan upang mapamangha ang tatlo. Ang isa sa kanila, namangha at hindi makapaniwala, ay nagpahayag ng paghanga na nakasakay ito sa isang pag-ani. Saglit namang lumapit si Go Jingshu kay Lin Yi at bumulong na dahil tinulungan niya itong makaiwas sa isang mapanghawak na babae, siya naman ngayon ang dapat tulungan sa pagpapakita ng kanyang kasintahan. Ngumiti si Lin Yi, sumilip sa bintana, at masayang nagbigay ng pagbati sa mga babae bago umalis. Mula roon, lumipat ang tagpo sa isang gusali ng apartment. Nakaupo si Zhang Jingjing at kausap ang kanyang ina sa telepono. Pilit niyang ipinapaliwanag na 10 araw lamang ang pagkaantala ng kanyang upa at walang dapat ipag-alala. Pinapakalma niya ang kanyang ina, sinasabing maaari naman niyang hilingin kay Lin Yi ang tulong kapag kailangan. Ngunit galit na sumagot ang ina, mariing ipinapahayag ang pagtutol kay Lin Yi na para sa kanya ay isang karaniwang manggagawa lamang at hindi karapat-dapat sa kanyang anak. Sa gitna ng usapan, may kumatok sa pintuan. Binuksan ito ni Zhang Jingjing at doon sa malubong ang presensya ni Lin Yi. Narating ni Lin Yi ang bahay at agad niyang sinabi ang balitang nagpagulat kay Zhang Jingjing. Magpapasya siyang lumipat at dumaan lamang upang magpaalam. Habang nag-iimpake na siya at handang umalis, mariing sinabi ni Wu Jin na hindi siya maaaring umalis hanggat hindi niya nababayaran ang natitirang renta. Ngumiti lamang si Lin Yi at inilabas ang kanyang telepono, agad nagpadala ng pera at dumating ang kumpirmasyon na nakatanggap si Wu Jin ng 4,000. Labis itong ikinagulat ng ginang dahil 2,000 lamang ang renta. Ipinaliwanag ni Lin Yi na matagal na siyang may pagkakautang at ngayon nais na niyang bayaran lahat. Nang makita ang kanyang mga bagahe, hindi napigilan ni Wu Jin na tanungin kung bakit bigla siyang aalis at kung may plano na ba siya. Mapagkumbaba niyang sinabi na ang pamamasada ang kanyang pinagkakakitaan upang hindi magutom. Agad namang nag-alok si Zhang Jingjing na tumulong sa pagbuhat ng kanyang gamit. Habang nakasunod si Wu Jin, nagpasya itong silipin kung totoong lilipat nga si Lin Yi. Pagbaba nila, naisalayan nila ang isang mamahaling sasakyan. Namangha si Zhang Jingjing at hindi napigil ang humanga. Lalong nagulat si Wu Jin nang makitang hawak ni Lin Yi ang susi at ipinaliwanag na ang dati niyang kotse ay hindi na umaandar at ito na ang kanyang pinalit. Habang iniaabot ni Lin Yi ang gamit upang ilagay sa kotse, parehong nanlaki ang mata ng mag-ina. Hindi nila maunawaan kung paano nagkaroon ng ganitong yaman ang isang katulad niyang dati hamak na empleyado. Umupo si Lin Yi sa sasakyan at malamig na ipinaliwanag na ang pagtatrabaho ay naging bahagi lamang ng kanyang karanasan at wala na siyang kailangang itago dahil siya'y kabilang pala sa isang mayamang angkan. Habang pinagmamasdan ng mag-ina ang papalayong sasakyan, maingat na binanggit ni Zhang Jingjing na noon ay lagi siyang pinapunan ng ina dahil sa kahirapan ni Lin Yi, ngunit ngayoy mayaman na ito. Kaagad naman siyang pinagalitan ni Wu Jin at pinaalalahanan na noon hindi siya karapat-dapat kay Lin Yi. At ngayong nagbago ang lahat, siya naman ang hindi karapat-dapat. Pinauwi na lamang siya upang mag-aral. Samantala, nagtuloy si Lin Yi sa isang marangyang hotel kung saan inihanda na ang presidential suite. Ipinabuhat niya ang kanyang mga gamit at umorder ng pagkain matapos ang nakakapagod na araw. Pagkatapos kumain, dumating ang mensahe mula kay G. Kenyan na tapos na ang trabaho at humihiling na sunduin siya sa Construction Bureau. Agad siyang pumayag at tumungo roon. Nang sumakay si Kenyan sa sasakyan. Magaan ang usapan ngunit hindi niya maiwasang mapaisip kung bakit isang masipag at seryosong tao tulad ni Lin Yi ang natanggal sa trabaho. Lalo siyang nahikayat na alamin ang katotohanan. Habang patuloy ang biyahe, muling nagpaalala ang sistema kay Lin Yi na matagumpay niyang natanggap ang ikalawang order at may kalakip na gantimpala. Habang si Ling Wei ay nakasandal sa kanyang hita, ipinaliwanag nito na ang kagandahan ni Kenyan ay lumalagpas sa itinakdang puntos ng sistema. Naging seryoso si Lin Yi sa pag-uusap nang magbukas ng saloobin si Kenyan tungkol sa kanilang kumpanya.
May nalalapit silang press conference ngunit wala ni isang hotel sa syudad ang maaaring magbigay ng lugar dahil lahat ay nakareserba na. Iminungkahi ni Lin Yi ang Peninsula Grand Hotel, isang kilalang 5 bituing establishmento. Bagaman unay hindi naniwala si Kenyan na posible yun, napahinuhod siya ng optimismong ipinakita ni Lin Yi at pumayag na subukan. Agad nilang itinuro ang sasakyan patungo roon, ngunit binalaan niyang kung sakaling mabaigo ang negosasyon, si Lin Yi ang sasalo ng lahat ng gastos ng biyahe. Naroon sina Lin Yi at Kinyan, nagsimula ang biro tungkol sa magiging kapalit kung sakaling magtagumpay ang negosasyon. Naisip ni Lin Yi na gawing kapalit ang 10 squat, isang bagay na hindi alam ni Kinyan kaya't agad niyang hinanap sa kanyang telepono. Nang makita niya kung ano yun, bahagyang nagsisi dahil nakakahiyang gawin, ngunit napagtanto niyang siya na mismo ang tumawag sa manager bago pa sinabi ni Ann na walang venue. Kaya't buong kumpiyansa niyang tinanggap ang hamon. Pagdating nila sa Peninsula Grand Hotel, diretso silang nagtanong sa reception tungkol kay Manager Wong Chamlong. Magalang silang tinanggap at inanyayahang maghintay sa lounge. Ang receptionist, na nakilala si Lin Yi, lihim na nag-isip kung bakit nagkukubli ito bilang karaniwang tao. Hindi nagtagal, dumating si Wong Shanlong at magalang na binati si Kinyan. Doon agad inilahad ni Kinyan ang kanyang pakay, ang plano ng kanilang kumpanya na magsagawa ng press conference at ang posibilidad na gamitin ang ballroom ng hotel. Bagaman mababa ang kanyang inaasahan, ikinagulat niya nang agad sumang-ayon si Wong Shanlong at nangakong aayusin ito. Labis na natuwa si Kinyan sa hindi inaasahang tagumpay. Sa sasakyan pauwi, hindi pa rin siya makapaniwala at pinasalamatan si Lin Yi bilang dahilan ng milagro. Ngunit agad siyang pinaalalahanan ng lalaki sa naunang kasunduan. Nahihiya man, tinanggap niya ang dapat gawin. Sa halip na maghintay, agad nang nagmadali si Lin Yi at iminumungkahing gawin ito sa sasakyan. Dahil hindi komportable si Kinyan, iminungkahi niyang sa kanyang bahay na lamang. Pagdating nila sa villa, nagsimulang maghanda si Kinyan. Mahaba ang kanyang mga binti, ang kilos ay may halong kaba at hiya. Pinilit niyang ayusin ang posisyon at sinimulan ang pag-squat, habang si Lin Yi ay seryosong nanunood na halos duguin sa ilong. Ngunit bigla silang nabahala nang bumukas ang pinto at tumambad ang kanyang ama. Nahuli silang tila nasa alang-inang sitwasyon. Agad na nagpaliwanag si Kinyan na yoga instructor ang kasama niya, subalit hindi agad naniwala ang ama. Napansin itong hindi normal na nakaupo lang ang guro habang pinapanood ang estudyante. Pilit na naghanap ng dahilan si Kinyan, sinabing mataas na antas na instruktor si Lin Yi at sanay lamang sa paalitang paggabay. Gayunman, hindi pa rin kumbinsido ang kanyang ama. Umupo ang ama ni Kinyan at hinarap si Lin Yi, tinanong ang pangalan at trabaho nito. Nagpakilala si Lin Yi bilang isang driver, bagay na ikinagalit ng matanda. Ngunit mabilis din niyang binawi at idiniin na sports car ang kanyang minamaneho, isang pahayag na ikinatuwa naman ng ama. Natuwa ito nang maalala ang limitadong edisyon ng kotse sa labas, inakalang kay Lin Yi ito, at ipinahayag ang pagtitiwala na kayang pangalagaan ng binata ang kanyang anak. Sa loob-loob ni Lin Yi, naguguluhan siya kung paano siya biglang natangay sa ideya ng pagiging posibleng manugang. Pinilit pa ni Kinyan na ipaliwanag na hindi ganoon ang relasyon nila. Ngunit ang kanyang ama ay nagpakita ng anyo ng pag-unawa, na para bang nauunawaan ang kalakaran ng mga kabataan sa kanilang panahon. Umalis ang ama ni Kenyan matapos magpaalam na may kasamang ngiti at paalala na nalalapit na ang kaarawan ng kanilang lolo, kaya't mainam na magbalik ang dalawa upang higit pang makilala ng pamilya. Pagkaalis ng ama, agad na bumagsak si Kenyan sa upuan at tila nahihiya at nagpaumanhin kay Laya dahil sa maling akala ng kanyang ama. Ngunit agad siyang ipinwesto ni Lin Yi sa upuan at nagsabi na mabuti ang ganoong pagkakamali. Tinitigan niya ito nang may matinding damdamin at may bahid ng pahiwatig sa kanyang mga salita. Namula ng husto ang mukha ni Kenyan, halatang nahihiya ngunit may halong pananabik, subalit pinilit pa rin niyang magpakatatag. Habang sinasabi niyang hindi niya alam kung ano ang dapat ipagpatuloy, ipinatong ni Lin Yi ang kamay sa kanyang hita at iginiit na dapat ipagpatuloy ang ehersisyo dahil iyon ang dahilan ng pamamanhid at pananakit. Agad na napahiya si Kenyan at itinulak si Lin Yi habang pabirong sumigaw.
Sa kabila nito, mariin pa ring ipinaliwanag ni Lin Yi na ang pag-squat ay nakatuon sa partikular na bahagi ng kalamnan. Nakadama ng pagka-guilty si Kenyan sa kanyang inisip at napagtanto na ang tinutukoy lamang nito ay ang benepisyo ng ehersisyo. Biglang tumunog ang telepono ni Lin Yi at nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa kanyang mga katrabaho para sa isang hapunan bilang pamamaalam. Nagmadali siyang umalis ngunit nagpaalam kay Kenyan na ipagpapatuloy na lamang nila ang natitira sa susunod. Naiwang nakabusangot si Kenyan, ngunit pinayagan siyang umalis. Dumating si Lin Yi sa yupo kung saan agad siyang sinalubong ni Wang Ying at inalok ng upuan. Sa mesa ay naroon din sina Li Zhongdong at Huang Yu na may halatang paghamak sa kanya. Pinuna siya ni Wang Ying dahil sa biglaan niyang pagbibitiw, at sinabing kung siya'y nagtiis pa, tiyak na makukuha niya ang posisyong sales manager. Agad na sumabat si Huang at iginiit na mas magaling ang kanyang performance. Ngunit itinuwid ni Wang Ying na mas maganda ang naging resulta ni Lin Yi at kung tutuusin ay sa kanya nararapat ang posisyon. Sa halip, ngumisi si Huang at ipinagyabang na wala rin namang saysay dahil natanggal pa rin si Lin Yi. Nagangat siya ng baso at mapanuksong nagbigay-pugay kay Zhongdong na aniyay nakatakdang maging bagong sales manager. Nagkunwari si Zhongdong na nagpakumbaba, subalit malinaw na ipinapakita ang kanyang kayabangan. Hindi nagpadaig si Lin Yi at sinabi na tila hindi naman pamamaalam ang kanilang layunin kundi pagpapakita lamang ng kayabangan. Mapanuksong sumagot si Zhongdong na dapat na lang umuwi si Lin Yi sa probinsya sapagkat mahirap mabuhay sa malaking syudad gaya ng Shanghai. Lalong nakisali si Huang at idiniing wala naman itong uuwi ang bahay dahil siya'y isang ulila. Dagdag pa ni Zhongdong, maaari na lamang itong maging gwardya sa kanilang lugar kung nanaisin. Habang patuloy ang kanilang pang-aalipusta, dumating ang isang empleyado ng restoran at nagtanong kung sino ang may-ari ng paggani na nakaharang sa labas. Nagkatinginan ang lahat at nagpahayag ng paghanga sa naturang sasakyan, sabay panunuya kay Lin Yi na hindi raw bagay sa kanya ang ganoong uri ng kotse. Sa puntong yun, inilabas ni Lin Yi ang susi ng paggani at tahasang ipinahayag na sa kanya iyon. Nabigla at hindi makapaniwala ang lahat, lalo na si Zhongdong na nagtaka kung paano nagkaroon ng ganoong yaman ang isang ulila. Mariin ang naging tugon ni Lin Yi na hindi dapat hamakin ang isang ulila at umalis na dala si Wang Ying, iniiwang naguguluhan at napahiya ang lahat. Habang nakasakay na sila, sumubok pang makiusap si Zhongdong at humingi ng kapatawaran. Ngunit malamig na tinanggihan siya ni Lin Yi at inakusahang nagbabalat kayo. Ipinagpatuloy nito ang pag-alis kasama si Wang Ying, habang ang naiwan ay walang nagawa kundi panuorin silang papalayo. Nakaupo si Wang Ying sa loob ng kotse at hindi maitago ang paghanga habang pinagmamasdan ang paligid. Nagniningning ang kanyang mga mata sa tuwa, worry ngayon lamang niya natuklasan ang yaman ng matagal na niyang nakakasama. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss!